Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan mubarak wa ja'alana minal muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa salamuhu wa salatuhu alaihi wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pagpapatuloy ng ating talakayan sa ating aklat na napili ng mga piling katangian at moralidad ni Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam at Islamikong kagandahang asal, bago natin ipagpatuloy ay atin munang balikan ng saglit ang ating napag-usapan kahapon. So nabanggit natin na isa sa mga katangian ng ating mahal na propeta ay ang kanyang pananalita o ang kanyang kumbaga ay paraan ng pakikipag-usap sa mga tao ay siya ay malumanay. Siya ay malumanay, hindi mabilis magsalita at detalyado ang kanyang pananalita. Na kung saan makikita natin o mapapansin natin doon sa mga nabanggit na hadith na kapag siya ay may kinukwento o di kaya may sinasabi na medyo malabo, hindi malinaw, kanya itong inuulit ng 3 beses para lang maintindihan ng kanyang kinakausap. Maliban dito sa linaw at detalyado ng pananalita ng ating mahal na propeta, ay nagiging kumbaga ay kung sino man ang kausap nito o nakakarinig sa pananalita nito, ay pagkatapos niya ibigay o sabihin ang kanyang sinasabi, ang mga tagapakinig niya o ang mga kausap niya ay nakakabisado nila ang kanyang sinasabi. Ganon kadetalyado at ganon kumbaga ay kalinaw ang pananalita ng ating mahal na propeta. So kaya tayo bilang kanyang tagasunod at bilang mananampalataya sa Islam, nararapat lang na ating gawing huwaran ng ating mahal na propeta na si Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanyang pamamaraan ng pananalita. Sa pagpapatuloy natin, atin naman pag-uusapan ang ascetismo o kawalan ng interes sa makamundong pakinabang ng ating mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin ng ascetismo ay yung wala kang hinahangad dito sa mundo. Yung wala kang masyadong kagustuhan dito sa mundo. Pero hindi naman ibig sabihin nito ay iiwan mo ng tuluyan ng mundo. Yung mga bagay na mga makamundong interes na maaari mong papakinabangan dito sa mundo ay iyong iniiwan. Yun ang ibig sabihin ng ascetismo. Ang ating mahal na propeta, isa sa katangian niya ay wala siyang kumbaga ay totally wala siyang hilig sa mundo. Kung ano man yung mga makamundong bagay na napapaloob rito. Maliban na lamang dun sa 2 bagay na nabanggit natin na gusto ng ating mahal na propeta dito sa mundo ay yung pabango lang at saka yung mga kababaihang Muslim. So yun lang ang natatangi. Pero maliban doon sa mga makamundong bagay na pansariling interes ay walang kumbaga ay walang interes dito ang ating mahal na propeta. Ang sabi ng Allah sa dakilang sa banal na Quran, at huwag asamin ng inyong paningin ang anumang kasiyahan na aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya at iba pa sa kanila. Kung mapapansin niyo, walang mga pananampalataya, yung mga kuffar, di kaya mga mushrik, minsan nakikita natin na sila pa yung maginhawa ang buhay, sila yung may magandang kumbaga ay mga ari-arian, kumbaga yung mga makamundong bagay na nasa kanila ay parang kumbaga ay natural lang sa kanila. So parang nasa kanila na yung mga makamundong interes na mga bagay na nakukuha dito sa mundo. Ang sabi ng ating Panginoong Allah, huwag asamin
ng inyong paningin, ibig sabihin huwag nating kumbaga pangarapin na sana ganito, ganyan. Huwag asamin ng inyong paningin ng anumang kasiyahan na aming ipinagkaloob sa mga walang pananampalataya at sa iba sa kanila, na iba't ibang uri ng kasiyahan. So, siyempre, sa mga makamundong bagay, nandyan na yan, kung anuman lahat yan. Haram man yan, kadalasan ay mga haram na bagay, katulad ng mga, kumbaga sa mga kufar, normal lang sa kanilang riba, di ba? Normal lang sa kanila ang kumbaga ay pagtalik sa mga babae na hindi nila asawa, o ganun din naman yung mga babae sa mga lalaking hindi nila asawa. Normal lang yan sa kanila. Ano pang makamundong bagay, yung mga pag-inom ng alak o ano pa man yan, pagsisiya sa mga club o mga ano pa man yan. So mga lahat ng mga makamundong bagay yan na nagdudulot sa kanila ng kasiyahan, dapat hindi natin inaasam yan o tinitingnan. Dahil yun na ibinigay sa mga hindi mananampalataya na nagpapasaya sa kanila. Dahil ito ay palamuti lamang ng makamundong buhay. So ibig sabihin ay kumbaga ay palamuti lang yan. Oo, makamundong bagay lang yan dito sa mundo. Panandalian. Panandalian. Dahil ito ay palamuti lamang sa makamundong buhay na may hangganan. So ibig sabihin ay temporary lang yan. Pinasaya namin sila, sabi ng Allah, sa pamamagitan nito upang sila ay subukin. So ibig sabihin ito ay pagsubok sa kanila. Subalit ang kabuhayan mula sa iyong Rab, ibig sabihin yung totoong kabuhayan, ang totoong buhay na mula sa ating Panginoon Allah, na tagapaglikha at ang kanyang gantimpala ay higit na nakabubuti sa inyo at nananatili kaysa sa anumang kasiyahan ay pinagkaloob namin sa kanila. Dahil sa ito ay walang katapusan at hindi nauubos. So ang ating makukuhang biyaya mula sa Allah kapag tayo nananampalataya, umiwas tayo sa makamundong bagay, o makabundong mga kasiyahan, at tayo nananampalataya sa Allah, sumamba sa Allah, at sinunod ang kanyang mga inutos at iniwasan ang kanyang mga ipinagbawal, ang sabi ng Allah ay walang katapusan at hindi nauubos na kasiyahan ng ipagkakaloob niya sa atin. At ano yon? Yun ang paraiso. Dahil ang buhay natin dito sa mundo ay temporary lamang, at kung ano may tatanim natin dito sa mundo bilang ating mga gawaing mabubuti ay siya ang ating aanihin doon sa kabilang buhay. At ang kabilang buhay ay doon yung pamumuhay na habang buhay, walang katapusan. So kapag tayo ay pumasa sa pagsubok dito sa mundo, sa pamumuhay na temporary dito sa mundo na pansamantala, katiyakan na sabi ng Allah, mananatiling walang katapusan at hindi nauubos na gantimpala o kasiyahan ang ibibigay niya sa atin. Dahil sa paraiso, kapag tayo ay nakapasok sa paraiso, hiniling ko sa Allah na ipasok niya naman tayo lahat ng sa paraiso. Allahumma amin. At sa paraiso, kapag ikaw ay nakapasok doon, ibibigay sa iyo ng Allah ang kakayahan na eksklusibo sa Kanya. Yung kakayahan niya na kun fayakun. Ibig sabihin, kapag ginusto niya, sasabihin lang niya kun fayakun. So, mabubuo na yan, naandyan na yan. Ibibigay sa atin yun ng Allah. So, anuman ang gustuhin natin, pagdating natin sa paraiso, nasa atin yung kapangyarihan na kung ano man ang gustuhin natin ay makukuha natin sa paraiso. Kaya walang hanggang kasiyahan at hindi nauubos na kasiyahan dahil ang pamumuhay natin sa paraiso ay walang katapusan at panghabang buhay. At nagmula kay Umar bin al-Khattab sa hadis na ibig sabihin hadis na pagsumpa, ang sugo ng Allah subhanahu wa ta'ala ay iniiwasan niyang sumiping sa kanyang mga asawa sa loob ng isang buwan. Siya ay nagpapahinga malayo sa kanila doon sa may atik o sa may itaas na bahagi ng kanyang bahay. So, yung shahwa, alam niyo yung shahwa? Yung hilig ba? Yung hilig. Yung kumbaga ay desire natin sa opposite sex. Ibig sabihin ay hilig natin o kagustuhan natin sa ating mga asawa o di kaya sa babae.
Yun ang tinatawag na syahwa. Ang ating mahal na propeta, ang syahwa kasi minsan nagdudulot sa atin yan ng fitna. Kapag hindi na mo napigilan ang iyong hilig, ang iyong sarili, mapupunta ka dun sa pagkakasala. So ang ating mahal na propeta, kahit sa mga mismong asawa niya, siya pa rin ay nagtitiis, pinipigilan niya ang kanyang sarili. Dahil alam niya na yung syahwa ay kasama yan sa makamundong kasiyahan dito sa mundo. So ito ay pinipigilan niya ang kanyang sarili na minsan siya ay nag-isolate, ibig sabihin ay nagsusolo at tinitiis niya ang kanyang sarili sa loob ng isang buwan na hindi siya sumisiping sa kanyang mga asawa. So ito ay isa sa mga katangian ng ating mahal na propeta na kakayahan niya na magpasensya at magtiis na iwasan o mawalan ng kawalan ng interes sa makamundong pakinabang. Nang pumasok si Omar sa nasabing kinalagyan ng ating mahal na propeta, wala man lang nakitang pagkain na nakalatag doon sa table o di kaya sa hapagkainan. Nagawa sa kumbaga ay yung kasi yung mga safra nila kasi dati, hindi yung katulad ng safra natin dito ngayon, ang mga plastic na. Doon sa kanila, nung panahon ng propeta, mga dahon lang yan. Dahon na pinagtagpi-tagpi, tapos yan yung ginagawang safra nila, yung hapagkainan. At walang lagyanan ng tubig, ibig sabihin sa nung panahon ng ating mahal na propeta, siyempre matagal na yun. Wala pang mga pitcher, wala pang mga yan. So ang lalagyan nila ng tubig usually is yung gawa sa balat ng hayop na parang tinatahi nila tapos yun ang nilalagyan ng tubig. So pati lagyanan ng tubig niya ay wala ring tubig at wala ring pagkain. At nakasabit, usually sinasabit nila yun, yung lagyanan ng tubig. So napansin ni Omar nung pumasok siya, walang pagkain, walang tubig dun sa lagyanan ng tubig na nakasabit, at ni walang tinapay na gawa sa trigo, yung tinapay nila. Hindi naman tinapay na parang tinapay natin. Usually yung kubos na yan, yung tinatawag. Ganyan din yung pagkain ng sinauna. Yung tinapay na gawa sa trigo, kaya siya ay nakasandig lamang sa magaspang niyang banig. So higaan ng isang propeta, ng ating mahal na propeta, may puri ng isang banig, pero hindi katulad ng banig natin na ngayon na. Dapat nating isipin na magkaiba yung sitwasyon noon at saka yung sitwasyon ngayon. Kahit mahirap sa panahon ngayon ay maaari nating sabihin mas maginhawa ang kanyang buhay kaysa sa nung panahon ni Prophet Muhammad. Kasi mga dahon-dahon lang yung banig na kung ano meron sila noon. Nakasandig lamang sa magaspang niyang banig na dahil sa gaspang nito ay bumakat sa kanyang tagiliran. So, di ba nabanggit natin ng ating mahal na propeta kapag siya ay natutulog ay nakahiga, nakatagilid sa bandang kanan. So, napansin ni Omar kasi nung dumating si Omar, siyempre nakita ni Prophet Muhammad, siya ay umupo. Siya ay umupo para makita niya siyempre para ma-entertain niya si Omar kasi bumisita nga si Omar sa kanya. Pag upo niya, napansin ni Omar na yung kanyang tagiliran ay bumakat doon yung banig na kanyang higaan. So ibig sabihin talagang matigas at saka magaspang talaga. Napaluha si Omar nung nakita niya. Kasi hindi niya lubos akalain ng propeta ganito ang sitwasyon. Di ba? Kung isipin mo, sugo ng Allah propeta. Kaya napaluha si Omar, sabi niya, bakit ganito yung sitwasyon ng propeta? Kaya hindi nakapagpigil si Omar nung naupo si Prophet Muhammad, kaya tinanong ni Prophet Muhammad, anong mayroon? Ibig sabihin, ba't napadalaw ka? Bakit ka napapaluha? Kasi nakita nga ni propeta na naluluha si Omar. Ang sinabi ni Omar, o sugo ng Allah, ikaw ang pinili ng Allah sa kanyang mga nilikha. Kahit paanong mayroon sina Khusro, yung hari ng Persia dati. Ang Persia, yan yung parte ng Iran at saka Iraq dati. Persia yan ang lugar na Persia. Ang mga tao dyan dati, sinasamba nila mga apoy. O Majusi.
Majusi ang mga tao dyan. Yung Iran, Iraq, ayan ng Persia dati. So isang kaharian yan, ang hari doon ay si Khosrow, na talagang maganda yung katayuan, mayaman yung mga katayuan ng mga hari. At si Caesar, siyempre si Caesar yung diktador ng Roma, sa Roman Empire. Sa panahon ni Prophet Muhammad, sinabi siyempre alam din ng mga sahaba kung ano yung mga kalagayan ng mga musyrik at saka mga history. So, sabi ni Umar, ikaw nasugo na pinili ng Allah na kanyang nilikha, kahit pa anong meron sina Khosrow at saka si Caesar, bakit kumbaga ang sitwasyon ni yung mga kufar na yung mga musyrik na yun ay mas maganda pa ang kinalalagyan, mas pinili ka nga ng Allah kaysa sa yung dalawang na yun, hari na yun, yung hari ng Persia at saka diktador ng Roma. Kaya umupo ng maayos si Prophet Muhammad mula sa kanyang pagkasandig at humarap kay Umar, at sa paglalahad ni Muslim, ito sa hadis na compile ni Muslim, isang muhadis, sabi niya, hindi mo ba ikinalulugod, sabi ni Prophet Muhammad, hindi mo ba ikinalulugod na may mundo, na ang mundo ay maging kanila at ang sa kabilang buhay, ang paraiso ay ang sa atin. So tingnan nyo ang ng ating mahal na propeta, kung titingnan nyo. So ang ating mahal na propeta ni walang katiting na interes o di kaya ipanghihinayang na bakit siya yung pinili ng Allah na sugo, pero ang mga musyrik, ang mga Majusi, ang mga kuffar ay mas nakakaangat ang kanilang kabuhayan o status ng buhay kaysa sa kanya. Ang sabi ng propeta, imbis na kung ano ang sabihin, ang sinabi lang niya kay Umar, hindi mo ba ikinalulugod na ang mundo ay maging sa kanila at ang sa atin ay ang kabilang buhay, ang paraiso? Dahil ang ating mahal na propeta, ang gusto niyang ipahiwatig sa atin, ang mundong ito, maging iuman ang mundo, pag namatay ka, mawawala yan. Hindi mo naman may sasama sa libingan mo kung ano makukuha mo dito sa mundo. So magpakahirap ka man dito sa mundo, yumaman ka man ng sobra, maging hari ka man sa buong mundo, pag namatay ka, pag nawala ang mundo, wala na. Pero ang paraiso, yun ay habang buhay na pamumuhay. So kapag nakamit natin ang paraiso na inshallah, ibigay sa atin naman ng Allah na tayo papasukin niya lahat sa paraiso. Kapag tayo ay nakapasok sa paraiso, walang hanggang kasiyahan at hindi naubos na magandang pamumuhay. Dahil doon ay walang kamatayan, habang buhay tayo mananatili dito. Kaya sinabi ni Umar, siyempre po, o sugo ng Allah. Kaya siya ang sugo ay nagsabi, kaya pasalamatan mo ang Allah na makapangyarihan. So magpasalamat ka sa Allah, sabi niya kay Umar. Ibig sabihin ni tayo, magpasalamat tayo kung anong meron tayo. Kung anong meron ka, kung banig lang ang higaan mo, magpasalamat ka sa Allah dahil may nahihigaan ka kahit banig. Kung wala kang makain, kung wala kang mainom, kung salat ka sa buhay, kung konti lang ang iyong nakakain, magpasalamat ka sa Allah dahil mayroon ka pa rin kahit papaano ay nasasabi na nakakain, kahit maliit lamang. O magpasalamat ka pa rin sa Allah dahil kahit papaano nabubuhay ka pa rin kahit salat ka sa kabuhayan. Magpasalamat ka sa Allah, magtiis ka, at manampalataya tayo sa Allah dahil ang resulta ng ating pagtitiis, pasasalamat at pananampalataya at pagsamba sa Allah ay bibigay sa atin ng Allah ang kanyang gantimpala na walang kasing katulad na gantimpala, ang paraiso. Ang sabi ng Allah sa banal na Quran, la in syakartum la azidannakum. Kung kayo lamang, sabi ng Allah, ay magpapasalamat, daragdagan ko pa sa inyo ang aking biyaya. At kapag naman tayo ay nadatnan ng pagsubok, dapat tayo ay magtiis. Fasbir ala ma asabak, sabi ng Allah. Fa inna dhalika min azmil umur. Magpasensya ka, magtiis ka kung ano man ang dumating sa iyo na pagsubok na tatama sa iyo. Dahil katotohanan, sabi ng Allah, na ang pagtitiis mo na yon ay isa sa mga malalaki naming kautusan.
So ang pagtitiis natin at ang pananalamat natin dapat ay palagian yan. Kasi kung titingnan natin, ang pamumuhay natin sa mundo ay nandito lang sa dalawa na ito. Nandito lang sa dalawa na ito ang pamumuhay natin sa mundo. Magpapasalamat ka at saka magtitiis ka. Diyan lang. Yung pinaka-shortcut ng buhay natin, pinaka-summarize ng buhay natin, yan lang. Pasasalamat lang at saka pagtitiis. Hindi na lalabas niyan. Hindi ka pwedeng doon sa gitna. Doon ka lang sa dalawa. Ha? Bakit? Kapag ikaw ay nadatna ng biyaya, o anuman ang sitwasyon mo sa buhay, dapat kang magpasalamat. Dahil yan ang kautusan sa iyo ng Allah. Kung ikaw naman ay dinatna ng pagsubok, huwag ka dapat magalit, huwag ka magdabog, huwag mong tanungin ng Allah, huwag ka magsalita. Ang sabihin mo lang, O Allah, tinatanggap ko na, alam ko na ito ay pagsubok mo sa akin. Ha? Kaya sana hinihiling ko sa Allah, hinihiling ko sa iyo Allah na tulungan mo ako na maibsan o malampasan ko ang pagsubok na ito. Yun dapat ang ginagawa natin. Pag tayo ay may pagsubok na dumarating sa atin, dapat tayo ay magpasensya at magtiis. At kapag naman tayo ay may biyaya na dumating sa atin, ay tayo ay magpasalamat sa Allah. Mula kay Alqama na nanggaling kay Ibn Mas'ud na siya ay nagsabi, sumandal, humiga ang sugo ng Allah sa banig o sa kanyang higaan, kaya bumakat ang banig sa kanyang balat, sa katawan. Kaya ginawa kong hipuin ito habang sinasabi ko, ikaw, o sugo ng Allah, bilang aking ama at ina, hindi niyo po ba kami pahintulutan na bigyan ka ng bagay na magpoprotekta sa inyo mula sa pagtulog? Katulad ng sofa. So pati yung mga apostolis ng ating mahal na propeta, nagbubuluntaryo sila na nagsasabi, bigyan ka namin ng kahit anong pwede mong gawing higaan para naman hindi matigas yung nahigaan mo o bumakat yung higaan mo dyan sa balat mo, sa katawan mo. Siya ay nagsabi, ang sugo, walang para sa akin at para sa mundo, maliban na lamang sa ako at ang mundo ay parang manlalakbay na nakisilong sa ilalim ng punong kahoy, na pagkatapos ng pamamahinga ay iiwan ko ito. So nakita nyo yung mensahe ng ating mahal na propeta. Sabi niya, ang pamumuhay natin dito sa mundo, ang mundo ay parang punong kahoy lang. At ako ay parang manlalakbay na sumilong lang doon sa mundo na ilalim ng puno na yon. At pagkalipas ng aking pagsilong, ako ay aalis doon sa puno. So ganon, kadali ang buhay natin. Ibig sabihin parang lang tayo, manlalakbay, nadadaan lang dito sa mundo. Pag dumating yung oras na tayo ililisan na dito sa mundo, yun ang mahirap kapag wala tayong naipundar o naitanim na amal o naitanim na pagsamba o pananampalataya. Pero kung naging manlalakbay ka dito sa mundo, at ikaw ay nilisan mo na ang mundo, at ikaw ay paparoon na sa kabilang buhay, ngunit dun sa paglalakbay mo ay nakagawa ka ng mga mabuting gawain, pagsamba, pananampalataya sa Allah, katiyakan na kung ano ang itinanim mo, sabi ko nga, sa kabilang buhay ay iyong aanihin. So ang mundo ay pansamantala lamang. Huwag tayong maging busy dito sa mundo. Huwag tayong magpalinlang sa anuman ng ini-offer o binibigay sa atin ng mga makamundong bagay. Ha? Sinabi ng sugo ng Allah, sumakaninaw ang kapayapaan, kung ako ay mayroong ginto na kasing laki ng bundok ng Uhud, hinding-hindi ito magpapasaya sa akin. Kung magtatagal sa akin ito ng 3 gabi. So isipin mo ang Prophet Muhammad. Sabi niya kung magkakaroon daw siya ng isang bundok na ginto na parang bundok ng Uhud. Sino nakakita ng Mount Uhud? Sino yung nakapag-umrah na dito? Nadadaanan niya sa umrah eh. Nakasama ka dati nung Diba napunta tayo sa naituro natin yung yung pinuntahan natin na may maliit na bundok tapos may malaki na bundok din. Hindi ka makakasama sa yung trip na yun. Yung bundok Uhud, pag nakita yon malaki na bundok yun, malaki. May kalakihan yun. So isipin mo, sabi ng ating mahal na propeta is hindi ito magpapasaya sa kanya
na ito ay umabot sa kanya ng 3 gabi. So pati ang propeta walang interes. Sabi niya, kung umabot sa kanya man ito ng 3 gabi, hindi magpapasaya sa kanya. Pero ang mga tao ngayon, kahit isang butil ng ginto ay magpapakamatay para lang makuha niya. Pero ito, isang bundok, ay hindi magpapasaya sa propeta. Pero sa panahon ngayon, bigyan mo lang ng isang kahit ano lang, katiting lang na ginto, ay ano na yun, hindi na makakatulog sa kasiyahan. Oo. Katotohanan na yan ang nangyayari sa panahon natin ngayon. Dahil naging makamundo na ang ating pananaw sa buhay. Pero ang katuruan ng ating mahal na propeta, huwag tayong magpakabulag, huwag nating pansinin ang kung anumang makabundong bagay na narito sa mundo. Ang sabi pa dito, maliban na lamang sa bagay na ipambabayad ko sa aking mga utang. So ang kukunin lang niya doon sa gabundok na ginto na yon ay yung lang ibabayad niya sa kanyang mga utang. At yung the rest, ito ay kanyang ipamimigay. Mas marami pa yung... Ipamimigay niya lahat. Kung magkakaroon siya ng ginto na silaki ng uhod, ipamimigay niya yon. At ang matitira lang sa kanya, nakukunin lang niya, ibabayad lang niya ng utang. Pag nakabayad siya ng utang, yung matitira, ibibigay niya yung lahat. Wala siyang interest doon sa gabundok na ginto na yan. At nagmula kay Amr bin al-Haris na lugod sa kanilang dalawa nawa ang Allah, siya ay nagsabi, ang propeta sa kanyang pagkamatay ay walang iniwang dirham o kaya dinar. Ang pera kasi dati, dirham at saka dinar. Bronze at saka, hindi pala bronze, parang pilak. Yung pilak at saka dinar, ano yun, fidda, silver. Silver at saka bronze yung dating ng pera. So yung pera kasi hindi siya papel dati. Parang lang yan. Yung talagang gintunan ng mga tapos bronze yun. Yun ang ginagawang pera. Yun ang pera dati. So ang ating mahal na propeta nung siya ay namatay, walang iniwang dirham o kaya dinar. Mga uri ito ng pera dati. Wala rin naiwang alipin o katulong o ano paman, maliban sa kanyang puting mola, yung parang kabayo na maputi, ang kanyang sandata o armas at isang lote na kanyang ipinahayag bilang kawanggawa para sa mga Muslim na manlalakbay. So yun lang ang naiwan ng ating mahal na propeta, yung kabayo niya, yung sandata niya, pangdigma, at saka yung armas niya, at lote lang na maliit na ibinigay pa niyang wakaf. Alam niyo yung wakaf? Yung wakaf ay kawanggawa, ibinigay mong kawanggawa. Halimbawa, ikaw ay nag-donate ng lupa, sabi mo ito ay wakaf ko ito. Yung lupa na yon ay kumbaga ibibigay mo sa mga item, sa mga orphan, gagawa ng bahay para sa mga orphan, mga ulila, o di kaya gagawa ng masjid, parang ganon, na inuukol mo lang sa mga Muslim na pwedeng magkaan sila tumira, pwedeng pakinabangan yung lote o di kaya kung ano man ang itinayo mo doon. So ang ating mahal na propeta, yung naiwan pa niyang lote, hindi pa niya naiwan sa kanyang mga anak. Bagkus iniwan niya ito para sa mga Muslim na manlalakbay. So kung ating titingnan, kung pagbabasihan ito, ang propeta ay mahirap nung siya ay naratna ng kamatayan. Walang-wala siya. Walang-wala siya. So paano pa kaya tayo ngayon? Na iniisip natin kailangan kong yumaman para sa mga anak ko, ganyan. Wala namang masama na paghandaan mo ang kinabukasan ng iyong mga pamilya at yung mga anak. Pero ang sabi lang natin, huwag tayong maging mag-focus sa ganung pamamaraan. Huwag natin sana na maging pinaka-priority natin ay ang ganon, ang makamundong interes. Huwag yun na maging priority natin. Oo, ikaw ay magtatrabaho dahil obligado ka na tustusan ng iyong pamilya. Obligado ka na, kumbaga, ipaghandaan ang kinabukasan ng iyong pamilya. Pero huwag yun ang maging top priority mo. Ang magiging
pinakaunang priority natin palagi ay ang Allah at ang kanyang propeta. Ibig sabihin ng Quran at saka ang Sunnah, ang Islam. Yun ang pinaka-priority natin. Tapos susunod-sunod na dyan yung mga iba. Dahil kapag ang pamumuhay natin ay naging top priority natin ay ang makamundong bagay, mawawala na tayo doon sa landas na itinuro ng propeta. At kapag nangyari yun, iiwasan na tayo ng Panginoong Allah sa ganong sitwasyon, mahihirapan tayo sa pagdating natin sa kabilang buhay. Kaya sana, kahit papano, hinihiling ko sa Allah na patibayin pa rin niya ang ating pananampalataya, dagdagan pa niya ang ating pagtitiis at ang ating mga pananampalataya, lalo pa itong palakasin. At hinihiling ko sa Allah na bigyan niya tayo ng malinaw na kumbaga ay pag-iisip at malinaw na pagtanggap ng ating puso sa kanyang relihiyon, nang sa gayon ay may sagawa natin ang mga tungkulin natin bilang Muslim sa relihiyong Islam at maipaabot din naman ito sa ating mga kapwa. At hanggang dito na lamang. Salamat sa inyong pakikinig at ating ipagpapatuloy inshallah ang ating talakayan bukas. So wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.